to win as many as possible. Tuloy natin ang pagbasa. To the Jews, I became like a Jew to win the Jews. To those under the law, I became like one under the law, though I myself am not under the law, so as to win those under the law. Iyang mga sinasabi ni Apostle Paul, nung panahon niya yan eh. Ngayon, kunin natin sa panahon natin ngayon. Ito yan. Si Hudson Taylor ay isang British. Nagpunta siya ng China para i-win ang Chinese. Iniwan niya ang pagiging doctor niya o medicine student or medicine graduate at nagpunta ng China to win China. Yung girlfriend niya, ayaw siyang papuntahin ng China, nakipag-break yung girlfriend niya sa kanya, wala siyang magawa, tumuloy siya ng China. Wala siyang support. At para mawin niya ang mga Chinese, yung buhok niyang blonde. Ano ang buhok ng Chinese? Anong kulay ang buhok ng Chinese? Parehas natin, Asian yan eh. Ano ang buhok ng mga taga-London, taga-England, mga British? Black. So, ang ginawa niya, nagpakulay siya ng buhok para maging Asian siya. Eh, hindi siya Asian. Halatang-halata yung kulay niya, yung mata niya. Pero, nagpakulay siya ng buhok para maging mukhang Asian. Pati yung kasuotan ng Chinese sunod niya. Ang tingin sa kanya ng kanyang mga kilala at mga kaibigan, baliw ka na. Because you are a British and yet you are living like a Chinese. Why Hudson Taylor ginagawa niya yung mga bagay na iyon? Because he wants to win China. Nakikinig pa po ba tayo? Iyan ang ibig sabihin niya. Hindi, ginagawa, kung ano sila, nakikiayon ako. Hindi po sa kasalanan ha. Para maunawaan ninyo ako, ito yung mga makasalanan, ang ginagawa ni Kristo, nakikisama siya sa mga makasalanan, hindi para gawin ang mga kasalanan nila, kung hindi para itong mga makasalanan mawin nila. Naunawaan po ba natin? Tuloy natin ang pagbasa. To those not having the law, I became like one not having the law. Though I am not free from God's law, but I'm under Christ's law, so as to win those not having the law. Tuloy natin ang pagbasa. To the weak, I became weak. To win the weak, I have become all things to all men, so that by all possible means, I might save some. Alam mo, dito na po ang magwawakas, isa na lang babasahin ko, tapos na po tayo. Alam mo, lahat ng sakripisyo pwede mong gawin eh, tama. Pero hindi mo lahat maliligtas, tama? And you cannot please everybody. Alam ni Apostle Paul yan. Kaya ang sabi niya, kahit man lang ilan sa kanila, ay maligtas ko. Yes, I cannot please everybody. I cannot win them all. But I will give my very best, I will sacrifice. Ilan man lang sa kanila ay maligtas. At dito na po ang magwawakas sa verse 23. Anong sabing ganoon? I do all this for the sake of the gospel. Ginagawa ko ang lahat ng ito para sa mabuting balita ng kaligtasan. Ano ang mabuting balita ng kaligtasan? Na tayo ay iniligtas si Kristo na siya namatay sa Kalbaryo para maranasan natin ang buhay na walang hanggan, ang kagalingan himala, kapatawaran at kasalanan, kaginawaan ng buhay. Ang sabi ni Pablo, I do all this thing for the sake of the gospel. Number one, anong dahilan bakit may mga gusto tayo na masama, ayaw na natin, at yung mga ayaw natin na mabuti, ginugusto natin? Number one, sapagat gusto natin, number one, maligtas. Number two, gusto nating makapagligtas din naman. Amen. And lastly, number three, no? For your own salvation and for the salvation of others. And number three, for your own for our own salvation, for the salvation of others. And number three, ay yung verse 23. Tingnan natin yung verse 23 ulit. Yung verse 23, tingnan natin. 1 Corinthians 9:23. I do all this for the sake of the gospel, that I may share in its. Sigaw nyo! Sigaw nyo! Malakas! Todo! Blessings! 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 Hindi lang pagpapala, mga pagpapala! Hallelujah! Once na ikaw ay naligtas, once
sumunod sa Diyos. Alam mo, kasama ko kahapon si Diyos. Papa, palaser ako ng ipin ko kasi lagi siyang tinutokso. Hati ang ipin. Okay, laser. Punta kami sa dentist sa school niya para medyo mura-mura, makatawad ng konti. Youth pastor naman yun, at saka at the same time, ginagalang ako nun. Ay, tumaas. Tumaas yung bayad, pero tinawaran natin. Sabi pa ng dentist, Pastor, ang dami ng sira ng ipin ni Joshua. Pero yung dalawang malaki mo na unahin ko. Sige, Dok. Alam mo, magkano binayaran ko? 2,000. Dapat more than 2,000 yun. Paglabas namin, Pa, bili mo ako ng memory card. Kano memory card? 350. Bili ko pa rin. Pa, bili tayong halo-halo. Binili ko pa rin. May takabaw pa rin ito pa. Pumapasok ako sa Ateneo. Meron siyang summer class sa Ateneo ngayon eh. Wala na akong maisuot na medyo maninipis lang para presko. Pa, bili mo ako ng t-shirt. Binili ko pa rin. Magkano yung t-shirt? 1,100. 3. T-shirt lang yun. Dami kong pera. Tingin kayo sa akin. Tingin kayo sa akin before I close. Bakit hindi naman ako mayaman? Lahat ng request niya sinisikap ko ibigay. You know why? Ipanalangin nyo din, pagkayunin nyo to. Dahil mula sa malayong ranking ni Joshua, from top 8, gumraduate siya ng grade 6, may valedictorian, top 5 siya. Itong natapos sa 3rd year niya, lahat tinalo na niya, pati valedictorian, tinalo na niya. Anong ibig kong tukuyin? Panalangin niyo at pagkayuno ninyo na patuloy niyang makuha ang pinakamataas na yung taong itong 4th year niya. Bakit hindi ako nang hinawa na suportahan yung hiling niya? Bakit? Kasi nakikita mo, pinagbubuti niya pag-aaral niya eh. Amen! Pag pinagbubuti mo ang pagiging Kristiyano mo, sa ayaw mo sa gusto mong maligtas, at gusto mong makapagligtas, nagkasakripisyo ka para ka maligtas, at nagkasakripisyo ka para sila maligtas. Anong sabi ng Biblia? That I may share in His blessings. Pastor Michael, pakinggan mo ito. Kapag milyonaryo ang kinukuhanan mo ng millions, you will also become a millionaire. Hallelujah! O tingin kayo sa akin. Huwag kayong nagagalit sa mga preaching ko. Hakutin mo ang mga walang pera, walang pamasahe. Huwag na huwag mo silang hakutin at kawa mo sila, kahabagan mo sila. Huwag mo silang limutin. Pero hakutin mo rin yung mga may milyon. In order for that millions to be used in propagating the gospel of Christ. Para sa pagpapahayag salita ng Diyos, magamit yung kanilang millions. And secondly, pag ang lagi mong kasama yung mga milyonaryo, you will also become millionaire. Amen? Pagkatapos naming magmerienda ni Diyos, naghahalo-halo siya, kumakain ako ng kikyap. Lumabas yung dati niyang teacher, doon lang nakatira. Sir, meron na tayo. Sa kwentuhan kami. So, maraming kwentuhan, marami siyang input na sinabi. No? So, anong ibig nating tukuyin dito? Galak na galak siya dahil nakita niya si Joshua ay umangat. Galak na galak siya. Pastor, ibig sabihin, tinalo ni Joshua lahat. Ito ako habang sinasabi niya, tinalo na ni Joshua lahat. Sabi ko, opo, sir. Hindi po matalino si Joshua. Mabait lang po ang Diyos. Sumasagot lang po sa mga panalangin ng Kingdom of Jesus Fellowship. Mabait lang po ang Diyos. Sumasagot sa mga panalangin ng Kingdom of Jesus Fellowship members. Hello? Ang sabi ko, mabait ang Diyos. Sabihin mo, mabait.
lang sinasabi, ano naman buhay ito? Ang pagod, ang hirap, puro na ng sakripisyo, ayoko na, atras na ako. Alam mo, what you say shall happen to you. Pero pag lagi mo sinasabi, ang bait ng Diyos ko. Alam mo, yung kabutihan ng Diyos, ang kabaitan ng Diyos, ipaparana sa'yo. Ipaparana sa'yo. Amen! Amen! At yan ang hindi alam ng marami. Ayaw nilang maligtas, ayaw nilang magligtas, ayaw nilang maglingkod sa Diyos, ayaw nilang umiwas sa bisyat kasalanan, ayaw nilang magsakripisyo para sa Panginoon. Hindi nila ito alam. I do all this for the sake of the gospel that I may share its blessings. Nakikinig pa ho ba tayo? Blessings. Tapos sabi pa ni Diyos, Papa, nagsawa na ako sa mga maong. Bili mo naman ako ng mga pantalon na iba't iba ang kulay. Oops, saka na yan. Babalik tayo riyan. Iswita ko pa ho ba rito? Please, continue to pray and fast for Joshua. Dark horse siya, dark horse. Dark horse siya. Ano yung sabi ng dark horse? Nasa hulihan siya eh. Kung kayo yung sugarol, kasi sugarol ako dati, karera yan eh. There they go. It's, sasabihin yung pangalan ng kabayo. Dyan. Tapos, ito na yung kabayong nasa unahan. Biglang-bigla, nasa ulihan. And now! Sasabihin yung kabayo. Biglang yung kabayo nasa ulihan, biglang nanalo. Siyak na siyak yung marami. Kung kayo naman ay basketball fanatics, kumbaga sa yung team mo tambak na. Biglang-bigla nung ilang minuto na lang ng fourth quarter, biglang panay ang triples. So, ganun yung mga pangyayari, ganun yung naganap kay Joshua. Amen. Tingin kayo sa akin, nasa hulihan siya, biglang-bigla yung valedictorian kanalo na niya. Nakikinig po ba tayo? Tingin kayo sa akin. Ganyan din ang Kingdom of Jesus Fellowship eh. Awang-awa ka sa Kingdom of Jesus Fellowship, ay, aki! Aawa-awa naman ang taga-Kingdom. Pero isang araw makukulat ka na lang. Itong mga pinagpala, masasaya, matagumpay, matalino, magaling, mayaman. Tingin kayo sa akin. Tingin kayo, ito yung Kingdom of Jesus Fellowship. Biglang-bigla, ay! Amen! Amen! Ay! Ipanalangin niyo, ipag-ayunin niyo yan. Ano ipapanalangin, ipag-ayunin ninyo? Patuloy na itaas ng Lord si Joshua sa kanyang pag-aaral itong fourth year niya. At patuloy na itaas ng Diyos ang aming pamilya. Amen? Pangalawa, kasunod na prayer ninyo, patuloy na itaas ka at ang pamilya mo. Amen? Pwede ba yun? Pwede yun. Pangatlo, patuloy mo ipanalangin ang pagtaas ng Kingdom of Jesus Fellowship. At idagdag mo na rin ang patuloy na pagtaas ng Bayang Pilipinas. Pakiguhin nyo yan, pakisabi, blessings. Ganda niya, no? I do all this for the sake of the gospel that I may share its blessings. Amen? Blessings, blessings, blessings. Mentras ayaw mong maligtas, lumalayo ang pagpapala. Mentras ayaw mong magligtas, lumalayo ang pagpapala. Pero pag ikaw ay nagliligtas at gusto mong maligtas, sa ayaw gusto mo ang mga pagpapala ay dumarating sa iyo. Amen? Kahit lahat ay tumayo. Everybody bow down our heads and close our eyes. Huwag mo munang kausapin, kaliwat kanan, likod at harapan. Huwag mo munang kwentuhan. Mamaya na po natin ayusin ang mga dapat ayusin. Saglit lamang tayo yumuko at mamigit. Tatlong bagay ang nagaganap kapag ang gusto ng Diyos, ang mabuti, ang mainam, matuwid, banal, malinis, kapuri-puri, kaaya-kaaya sa harapan ng Diyos ang ating sinusunod. Naliligtas tayo, nakapagliligtas din tayo ng iba pa. At pangatlo, ang mga pagpapala ng Diyos ay dumarating sa atin. Sabi nga ng Panginoon,
Maluwag ang pinto. Maluwag ang daanan patungo ng impyerno at marami ang dumadaan dito. Masikip ang pintuan. Masikip ang daanan patungo ng langit kung konti lang ang nakakasumpong dito. At ang sabi ng Diyos, piliin mo. Piliin mo ang pinto ang makipot at masikip at ang daan ang makipot at masikip. Kung konti lang nakakasumpong nito, pero ang dulo naman ito ay buhay na walang hanggan at tunay na kaligayahan. Habang tayong lahat ay nasa banal na presensya ng ating Panginoon, magdi-decide tayo. And serve you, I'll obey, because I love you. I'll obey. My life is in your hands. If it's a way to prove my love when feelings go away, if it costs me everything, I'll obey. I'll obey and serve you. I'll obey because I love you. I'll obey. My life is in your hands. If it's the way to prove my love when feelings go away, if it costs me everything, I'll obey. Sa Tagalog, susunod, maglilingkod sa Diyos, magtitiwala. Susunod, dahil mahal kita. Kahit anumang problema'y dumating sa ating buhay, sa iyo ay susunod, Panginoon. Susunod! Hallelujah! Susunod, maglilingkod sa Diyos, magtitiwala. Susunod, dahil mahal kita. Anumang problema dumating sa ating buhay, sa iyo ay susunod, Panginoon. For I shall love the Lord with all my heart. For I shall love the Lord with all my soul. I shall love the Lord with all my mind, with all my heart, with all my soul, with all my mind. I shall love the Lord, for I shall love the Lord with all my heart. I shall love the Lord with all my soul. I shall love the Lord with all my mind, with all my heart, with all my soul. Sabihin natin sa Panginoon.
juice of shadow. Ibinabalik namin sa iyo ang lahat ng kalawalatian. Ano man ang nakamit ni Diyos, ba't makakamit pa? Ano man ang nakamit ng aming pamilya, ano man ang nakamit ng Kingdom of Jesus Fellowship at ng bansang ito at makakamit pa. Sasabihin namin at ipapangaral namin buong mundo, mabuti kasi ang aming Diyos. You are good, you are kind, and your love endures forever. Father, I pray once again
Anoint us. Anoint Joshua once more, I pray. At kung ibibigay mo pa sa kanya at ibigay mo nga po nawa, dahil wala kami ibang inihiling kundi ito, itaas mo pa ang iyong dakilang pangalan. Wala po kami ipapangako. Sapagkat kami taong mabago-bago ng isip. Taong mainit ngayon bukas ay malalim. Taong mabuti ngayon bukas ay hindi na. Taong nasa espiritu ngayon at bukas ay nawawala. Wala po ang ipapangako. Kundi ibabalik lamang namin sa iyo lahat ng kalalakangan. Ngayon pa lamang amang bago mapumasok ang malibagong school year na ito. Anoint yan, Joshua. Rasgo Carinio. And let your name be glorified once again. Let them touch the heart of many. And let them bring many. Let him bring many. Let him touch many. And let him bring many. Your kingdom and to glorify your name. Father, I pray, consume him, your spirit, and let thy perfect will be done upon his life. Not only upon him, Father God, but even upon John Emmanuel, even upon John Joseph, even to Mama King, Father God, and to all our loved ones and relatives. And Father, mauna ka na po sa kanyang prepare his way. Lahat ng karangalan niyang natamoy para doon sa iyo. At lahat ng kanyang matatamoy para doon sa iyo. Makakuha pa siya ng maraming favor sa maraming sa lahat. Kasi darating na pag-aaral niya muli at pagtakbo niya sa mga sasalihan kanya. Gawin mo siyang presidente.